also live on our private group in FB. Okay, make host. Okay, so dito po nila-live sa isang fan kasi na problema po yung okay. Okay, sandali lang po I will live on our page sa FB para po ma-follow ng ating mga kapatid. Okay, it's okay, a minute. Okay, so now we are live on our FB page. Welcome po at magandang umaga po sa lahat. Dito po tayo sa ating serye sa Biblical History. Nandito na po tayo sa chapter 30, ano? At sa ating magsimula ay nais ko pong i-share itong PowerPoint. Okay, this is actually chapter 30 verses 22 to 43, ano? At ito na po yung ating pag-aralan. Si Raquel ay nanganak ng anak na lalaki para kay Jacob. Alam natin na nagkaanak na po si Rachel, si Leah, 4. Tapos nagkaroon po ng anak si Belha na katulong ni Rachel dahil hindi po nagkaroon ng anak si Rachel, kaya nga po ibinigay niya ang kanyang katulong na si Belha at nagkaanak po sila ng 2. At si Leah ay binigay niya rin yung kanyang katulong na si Selfa at nagkaroon ng 2 anak. At hanggat nagkaroon ng another son, si Leah, actually 2, no? Nagdagdag ng 2 si Leah at nagkaroon ng babae na anak. So nagkaroon na po ng 10 lalaki at 1 babae. At ngayon ay ating pag-aralan po na nagkaroon din ng anak si Raquel, ang 1 lalaki. At yun po ang ating pagtuon ng pansin sa umagang ito. Okay? Okay, dito po tayo sa ating prayer thought. Sabi po rito sa Patriarchs and Prophets, page 190, paragraph 1, for 20 years, Jacob remained in Mesopotamia, laboring in the service of Laban, who, disregarding the ties of kinship, was bent upon securing to himself all the benefits of their connection. 14 years of toil he demanded for his 2 daughters, and during the remaining period, Jacob's wages were 10 times changed, yet Jacob's service was diligent and faithful. His words to Laban in their last interview vividly describe the untiring vigilance which he had given to the interest of his exacting master. These 20 years have I been with thee. Thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten. That which was torn of beast I brought not unto thee. I bear the loss of it. Of my hand didst thou require it, whether stolen by day or stolen by night. Thus I was in the day, the drought consumed me, and the frost by night, and my sleep departed from mine eyes. So ito po yung karanasan ni Jacob na kung saan ay nagkaroon po siya ng 20 years
na pananatili po doon sa tahanan ni Laban. At yun na nga po, nandito tayo sa kay Raquel, na nagkaroon po siya ng anak. At bago po nito na nangyari na magkaroon po ng inggit yung mga anak ni Laban, at dumating sa punto, mga kapatid, na talagang nagkaroon ng contention among them. At itong si Jacob ay napilitang tumakas. Ayan po ay kasunod pa sa ating mga pag-aaral. Ngunit bago pa man yung pangyayaring yon, ay nagkaroon na po ng blessing itong si Raquel, dahil binuksan po ng Panginoon ang kanyang sinapupunan at nagkaroon po ng anak. So yan po ang ating pag-aralan sa umagang ito. Okay? Bago pa man sa ating pagpatuloy, ay atin pong hilingin sa ating Panginoon sa pamagitan po ng panalangin ang banal na Espiritu na siyang ating guide. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito, kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-tiling sa inyo at papasalamat na kami po inyong ginising at taglay namin ang kalakasan, pangangatawan. At ngayon ay handa po kaming pag-aralan, mangusap po kayo sa amin sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu, ng aming pag-aralan sa umagang ito, maging butil na katotohanan na siyang maging kabahagi po ng aming buhay, at ang pagtitiwala at pagkilala sa inyo na kayo po ang siyang may control ng lahat ng bagay, ay amin pong matutunan na kung saan ay kayo po ay siyang Diyos na makapangyarihan na lumalalang ng bawat isa. At amin pong inasahan na ang banal na Espiritu ang siyang aming gabay sa aming pag-unawa sa mga salita po ninyo. Salamat sa inyong pagtugon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, handa po tayo ng ating Bible. Nandito po tayo sa chapter 30 verse 22. Okay? Ang handa po ay ating pong basahin itong verse 22 ng Genesis 30. 22. Inalala ng Diyos si Raquel at pinakinggan siya at binuksan ang kanyang bahay-bata. Okay. So ito po ay katugunan doon sa talagang minimiti at gustong-gusto na magkaroon ng anak. Dahil sa ilang taon na sila'y nagsama po ni Jacob, dahil after noong 7 years na nagtrabaho po si Jacob, ay nilinlang ni Laban itong si Jacob at pinasiping itong si Leah. Kaya nga po dahil doon sa pangyayaring ito, nagalit itong si Jacob at talagang gusto niyang iwanan or isantabi itong si Leah. Pero ganun pa man ay nangusap po si Laban na wag namang itaboy itong si Leah, kundi mananatili sa tahanan na kung saan ay maging dalawa po, si Raquel at saka si Leah ay magkasama sa isang tahanan. So ang nangyari po ay nagkaroon ng 4 na anak, at dahil doon sa 4 na anak, itong si Raquel naman ay nagsabi kay Jacob, bigyan mo naman ako ng anak. Sabi ni Jacob, hindi naman ako Diyos na magbigay sa iyo ng anak. Kaya ang nangyari po dito ay nagkaroon ng competition, na kung saan ay sabi ni Raquel, okay, ibigay ko sa iyo si Bilha. At ngayon nga, ayun na nga po ang nangyari. Nagkaroon ng 2 anak, si Bilha. At yun na nga ang nangyari, na itong si Leah din, na para bagang wala ng hindi na siya magkaanak, ay binigay niya rin ang kanyang katulong na si Selfa. Okay? At nagkaroon ng 2 anak at ng isang babae. Pagkatapos niyan, na nag-anak si Selfa ng 2 babae, itong si Leah ay nanganak ng 2 pa. At
ng isang babae. So ngayon, dito po sa talatang ito, sa verse 22, ay binuksan ng Panginoon ang sinapupunan ni Rachel o ni Raquel. The idea of God's sovereignty over the womb. Marami po yung pagkakataon na binanggit po sa banal na kasulatan na ang the purpose of God in opening the one or closing the one, actually ito ay nabanggit sa banal na kasulatan sa chapter 25 verse 21 na God granted twins to Rebecca. It is God who is actually the source. Siya po talagang gumagawa na kung saan ay binubuksan. Sabi rin po dito sa Genesis chapter 29 verse 31, He opens the womb of Leah. Okay? He closed the womb of Hannah. So these are actually the things that mapansin po natin sa banal na kasulatan na ang Panginoon po ang nagbubukas bahay bata na kung saan ay ito ang pagkilala, dapat kilalanan natin mga kapatid, ng Diyos po ang nagbubukas. Hindi po yung walang kakayanan ng tao na buksan at ganapin ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito nga po ay isang kapahayagan na ang Diyos po ang may control ng lahat ng mga bagay. At dito po ay nagkaroon ng pagbukas ng sinapupunan ni Raquel, kaya nga po ay nagkaroon po siya ng anak. At ito mabasa natin sa verse 23 to 24. Okay, pakibasa po nito, verse 23 to 24. Siya'y naglihi at nanganak ng lalaki at kanyang sinabi, "Inalis ng Diyos sa akin ang aking pagiging kahiya-hiya." At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinabi, "Naway dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak." Okay, so ito po yung mga pangyayari na dahil doon sa iniisip niya na competition para bagang wala na siyang pag-asa na magkaroon pa ng anak. Kaya dito ay sa pagkakataong ito, binuksan po ng Panginoon na magkaroon ng anak itong si Raquel. Kaya ito po yung pang-11. The 11th son born to Jacob through Rachel. At pinangalanan po siyang Joseph o Jose. Ang kaulugan po nito ay dagdagan. Ibig sabihin ay may he add na hindi lamang isa. So ibig sabihin there is an expectation na magkaroon pa ng isa, na gusto niya pa na magkaroon ng anak as kapayagan na siya ay hindi, parang siya vindication na kung saan ang Panginoon ay nagbigay rin sa kanya ng pagpapala. Dahil dito sa competition na ito ay talagang walang naramdaman itong si Joseph kay Leah, pero mayroong masasabi si Leah na nagkaroon ako ng anak. So she has something to boast na kung saan ay nagkaroon po siya ng pagpapala mula sa Diyos. Nagkaroon na po siya ng 4, tapos nagdag ng 2 pa, and then isa na babae. So yun po yung nangyari po dito, at kaya nga po itong si Rachel, si Raquel, ay talagang nagpasalamat sa Panginoon na nagkaroon po siya ng anak. So Rachel felt she had been vindicated by the birth of one son, but longed for more children. Nagnanais pa siya na magkaroon pa po ng another son, dahil nais niyang i-continue yung competition na nagkaroon po sila ng kanyang kapatid na Leah. So God has taken away my reproach, according dito sa kay Raquel. At this point, one might think this 11th son would end up being the key son used to further God's redemptive purpose through this family. Na kung saan ay sa pamagitan po nito ay doon po yung pagpapala, at yun nga po ang nangyari dito sa buhay
ni Jacob dahil ang pinakamamahal niyang anak itong si Joseph. At mapapansin po natin siya sa susunod natin mga pag-aaral na yung focus o yung kanyang favorite na anak ay si Joseph. Dahil ito po yung talagang tunay na minahal niya itong si Raquel. Ngunit nagkaroon po ng tinatawag nating pandaraya ni Laban na sa halip na si Raquel ang ibigay na maging asawa ay ibinigay yung una, yung si Leah. Kaya nga po ay habang sila po ay nananatili as a family, ay pinahintulutan din po mga kapatid na si Raquel ay makasama na naging asawa dahil Jacob will work for another 7 years. At yun po ang nangyari na kung saan ay para po makuha ang tunay niyang minamahal na si Raquel ay nagtrabaho muli siya ng 7 years. At yun nga po at nagkaroon ng competition itong dalawa na si Leah at si Raquel na kung saan yun po yung contention among in the family. Okay, so verses 25 to 27. Nang maipanganak na ni Raquel si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, "Hayaan mo na akong umalis upang ako'y makapunta sa aking sariling lugar at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak na siyang dahilan ng paglilingkod ko sa iyo. At hayaan mo akong umalis sapagkat nalalaman mo ang paglilingkod na ibinigay ko sa iyo." Okay. So ito po yung kahilingan ni Jacob na dahil nagstay na po siya ng maraming taon diyan kay Laban, ay gusto niya nang umiwalay. Ano? Dahil mapapansin natin na dito sa bahagi ng kasaysayan na ito, kahit yung mga anak ni Laban ay nagkaroon na po ng mga pagreklamo, ano? Nagkaroon ng contention among them dahil nakita nila na itong si Jacob parang kinakamkam yung ari-arian na nilaban. Ngunit ang nangyari po dito, ang pagpapalang tinanggap po ni Laban ay dahil dito kay Jacob. Dahil si Jacob po yung chief shepherd na kung saan siya po yung nangangalaga sa mga tupa sa pagkakataong yan. Kaya't nais niya na paalisin siya. Pero ano pong ginawa ni Laban dito? Ayaw ni Laban na paalisin siya. Kaya sa bandang uli mga kapatid ay habang wala si Laban ay tumakas itong si Jacob. At ano pong nangyari diyan? Hinabol pa siya. Kaya malalaman po natin sa ating pagpapatuloy po ng pag-aaral, no? Na kung saan ay nais ni Jacob dito na makaalis na dahil sa kanyang pananatili doon more than 14 years ay alam niya na ang lupain na pinangako ng Panginoon ay nakabinbin doon, naghihintay sa kanya. At alam niya na ang lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanya ay yung Kanaan. Nangyari lang po na tumakas siya dahil doon sa takot niya kay Esau. Okay? Kaya nga po nagkaroon ng kaisipan itong si Jacob na nais niya nang bumalik at inisip niya na makipagkasundo sa kanyang kapatid ni si Esau. Yan po yung ating pag-aaralan sa sunod na serye nito. At itong si Laban ay nangusap naman, please stay. Mananatili ka dahil yung mga pagpapalang aking tinanggap ay ito'y dahil sa iyo. No? So ito po yung talagang Laban acknowledge na ang pagpapalang tinanggap niya ay dahil sa presensya at pagtrabaho po ni Joseph, ni Jacob doon sa tahanan ni Laban. Kaya Laban knew Jacob was an invaluable worker for him, na hindi po talaga mabilang yung mga pagpapalang kanyang tinanggap mula dito kay Jacob. Kaya't ayaw niyang umalis
itong si Jacob. It is, sabi nga po rito, Laban said, this knowledge was learned by experience. Literally, this means learned by divination. It is probable that Laban practiced occult divination. And by this, he knew the source of blessing. So, yan po yung pinapractice ni Laban. Actually, may nangyari po dito sa kasaysayan na dahil dito sa divination or belief ni Laban na nagkaroon po siya ng mga Diyos-Diyusan, ay talagang he was actually rebuked by Jacob. At atin po yung malalaman dito sa kasaysayan na kung saan bilang son-in-law ay sinabihan niya po ang kanyang father-in-law na huwag magpatuloy sa kanyang pagkaroon ng Diyos-Diyusan. Kaya nga po pagpapala ay nangyari na itong si Jacob ay kinilala na nandoon sa kanyang pagpapala. Kaya ayaw ni Laban na umalis itong si Jacob. Ngunit ganun pa man ay sa bahagi po ng kasaysayan ay talagang napilitan at nagkaroon po ng isipan itong si Jacob na tumakas. At atin po yan matungayan sa ating pagpapatuloy. Okay, tingnan po natin dito yung kasunod sa verses 28 to 34. Subalit sinabi sa kanya ni Laban, kung ipapahintulot mong sabihin ko, aking natutunan sa pamamagitan ng panghuhula na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong upa at ibibigay ko sa iyo. Sinabi ni Jacob sa kanya, nalalaman mo kung paano akong naglingkod sa iyo at kung anong naging kalagayan ng iyong mga hayop nang dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang ari-arian mo bago ako dumating at ito ay dumami ng sagana. Pinagpala ka ng Panginoon saan man ako bumaling. At ngayon kailan naman ako maghahanda ng para sa aking sariling bahay? Sinabi sa kanya, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman. Kung gagawin mo ang bagay na ito para sa akin, muli kong papakainin at aalagaan ang iyong kawan. Dadaan ako sa lahat mong kawan ngayon at aking aalisin doon ang lahat ng tupa na batik-batik at may dungis at ang bawat maitim na tupa at ang may dungis at batik-batik sa mga kambing at sila ang aking magiging upa. Kaya't ang aking katapatan ay sasagot para sa akin sa huli. Kapag ikaw ay dumating upang tignan ang upa mo sa akin, ang lahat na walang batik at walang dungis sa mga kambing at hindi maitim sa mga tupa na magtatagpuan mo sa akin ay ituturing mong nakaw. At sinabi ni Laban, mabuti, mangyari sana ayon sa iyong sinabi. Okay. So ito po ay negotiation ni Jacob kay Laban, ano? Dahil nais niya po na makaalis or umalis na sa lugar nila at he can have his own uh, na mapangalagaan at maturing niya na kanya. Okay? Dahil he want that he has his own property na para bagang nangyari dito ay conjugal property na na lahat ng mga ari-arian ay nakailaban. Pero dito ngayon ay nagkaroon po siya ng negotiation na magkaroon ng kanya. At si Jacob mismo ang nagsabi na yung mga batik-batik at marumi ay i-consider mo yan na sa akin yan dahil pangalagaan ko at yan po. At kung may matagpuan ka na batik-batik at marumi sa aking kawan, ay isipin mo na ninakaw. So ibig sabihin mga kapatid ay Jacob is straightforward in his negotiation na kung saan ay mangyari na magkaroon po siya ng kanyang pag-aari, no? Na kung saan ito nga po ang nangyari na Jacob take all those potted, pickled na mga tupa at mga kambing. At yun po ay sineperate niya at maturing na kanya. At nangyari nga po na kung saan Laban said, okay,
so be it, whatever you have said, kung ano pong sinabi nyo ay yun ang mangyari. So this was an agreeable deal to both parties. So they have the agreement that those spotted sheep are para kay Kwan, para ito kay Jacob. At yung mga hindi, mga clean, malinis, no, ay para kay Laban. Kaya they agree together at ito nga po ang nangyari na kung saan ay nagkaroon ng sariling ari-arian itong si Jacob. Hindi lamang na it was not only the conjugal party or as a pag-aari ni Laban, na right now it's actually God's provision na magkaroon na talaga ng separate. Dahil nagkaroon po ng contention dito kung atin pong ipagpatuloy ang pag-aaral na kung saan ay there is a contention among the sons of Laban. At kung atin pong pagpatuloy po dito sa verses 35 to 36, it says that kung saan ay sinabi po rito sa verse 35, at iniwalay ni Laban ng araw ding yaon ang mga lalaking kambing. So mayroon po talagang ginawa ito si Laban, ano? Kung saan ay iniwalay niya po yung mga lalaking kambing na may batik at may dungis. At ang lahat ng mga babaeng kambing na may batik at may dungis, lahat ng mayroong kukunting puti at lahat ng maitim sa mga tupa ay ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. So, ito po yung hiniwalay na at nagkaroon po ng paghati-hati ng ari-arian para hindi na po talaga magkaroon ng hidwaan o nagkaroon ng awayan dahil dito sa mga pangyayaring ito. Dahil sa karamihan ng mga tupa na naangkin po nila ay wala pong walang ebidensya kung kanino yung mga tupang ito. Kaya nagkaroon po sila ng agreement na ito po yung mga batik-batik, ang mga puti ay ihiwalay na po yan. Kaya itong ginawa po ni Laban dito. Okay, sa verse 36, sabi rito, at siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob. At pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. So yun po yung nangyari dito. At ang pangyayari po dito ay obvious na talagang nagkaroon na po ng separation of property na kung saan ay mayroon pong ariing pag-aari ni Jacob o si Jacob at ang kanyang mga anak o anak ni Laban. Kaya nga po, nagkaroon po ng 3 araw na journey itong si Laban to prevent the mixing of the flocks. Laban's sons took care of all the existing speckled and spotted sheep and goats, keeping them a 3-day journey from the main flock. So magkaroon po talaga ng paghati-hati para makita po talaga na itong pag-aari ni Jacob, itong pag-aari ng mga anak ni Laban, at yung pag-aari din ni Laban. So yun po yung natirang mga flocks o yung mga sheep ay pinakain po ni Jacob dahil siya po ang nag-aalaga ng lahat ng mga tupang ito. At makita po natin na diligent, he was industrious na mga ngalaga po ng mga tupang ito. Okay, so ito po yung kaganapan dito at God blesses Jacob's method of breeding and he greatly increases in wealth. So sa kanyang mga ari-arian mga kapatid ay talagang pinagpala siya ng Panginoon. So ito pong mabasa natin sa verses 37 to 43, akin pong basahin dito. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastano at pinagbabakbakan ng mga batik na maputi ang kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. Ang kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binakbak sa mga bangbang
sa harap ng kawan sa mga pinagpapainuman at pinaparoonan ng mga kawan upang uminom at nangaglilihi pagka nagsiparoon upang uminom. Ito po yung nangyari dito mga kapatid na kung sanay. Ito po yung kung papaano po si Jacob magkaroon ng breeding na kung saan magkaroon po ng dadami ang kanyang kawan, ang kanyang mga pag-aari. At verse 39, at nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. So ito po yung ginawa niya para mag-breed yung kanyang tupa, kanyang mga pag-aari. Kasi kung magkaroon po ng yung clear, yung puti, na walang batik-batik mga kapatid, ay isipin po yun ni Laban na ninakaw. Dahil ang nasa kay Jacob, yung may mga batik-batik. Okay? So ito po yung kanilang identification na kung saan ay magkaroon ng sarili nilang pag-aari na sinabi po ni Jacob na kung may nakita kayong puti na tupa, ay isipin niyo po na ito'y ninakaw. So, ito po the way Jacob breeds his property, yung mga sheep niya ay talagang itong pinagpala ng ating Panginoon. So, sabi po rito sa verse 40, at ang mga korderong ito ay hiwalay ni Jacob at hiniharap ang kawan sa dakong may batik. At ang lahat ng maitim na kawan ni Laban, sa kanya binukod ang mga kawan niya rin at hindi isinama sa kawan ni Laban. At nangyaring na kailanmat maglihi ang mga malakas na kawan sa kawan at inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang upang sila'y papaglilihin sa gitna ng mga sanga. Wow. So ito po yung kaparaanan po ni Jacob po, paano po ma-breed yung kanyang kawan, yung mga tupa na kanyang inalagaan. Kaya sa mga ilang pagkakataon ito po ay dumami ng dumami. Sa verse 42, datapwat pagka ang kawan ay mahina, ay hindi niya inilalagay. Kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. So ito po yung kaparaanan ni Jacob na dumami at hanggat talagang ang kanyang pag-aari ay dumami ng dumami hanggang sa panahon na nagsilos itong mga anak ni Laban. Kaya ito po yung maging dahilan ng pagkaroon ng contention o awayan sa gitna ng mga tao dahil nagkaroon po ng inggit itong mga anak ni Laban dito sa pagpapala na dinatanggap ni Jacob. Sa verse 43, at ang lalaki ay lumagong mainam at nagkaroon ng malalaking kawan at ng mga aliping babae at lalaki at ng mga kamilyo at ng mga asno. Wow. So ito po yung talagang pagpapala ng Panginoon kay Jacob na siya po ay nangangalaga kung paano po na yung mga offspring, yung mga kawan niya ay kanyang pinalago at nagkaroon nga po ng dumami ng dumami. At mapapansin po natin sa chapter, sabi nga po dyan sa chapter 31 verses 10 to 13 tells us that Jacob saw in a dream the blessed reproduction of speckled and spotted sheep and goats. That dream was also connected with a promise of God's care for Jacob and a command to return to Canaan, the land of his family. Kaya ito po yung mga provision ng Panginoon na kung saan ay nakita na pinagpala po si Jacob at yun na nga po yung covenant ng Panginoon, di po ba? Nagkaroon po ng covenant
bago po nangyari na pumunta po dito si Jacob, na nagkaroon siya ng paghanap at dahil doon sa takot niya kay Esau ay napatungo po siya doon sa Mesopotamia, na kung saan ay for 20 years siya po ay naglingkod at nagkaroon po ng ari-arian sa lugar na kung saan nagkaroon din po siya ng mga dalawang asawa, the twin Leah and Rachel, and then ang kanyang mga anak. At ito po ay lumago hanggang, sabi nga po rito, thus the man became exceedingly prosperous. Talagang yumaman ito si Jacob dahil lumitaw na talaga po kung sino ang pinagpala. Dahil sa kanyang mga ari-arian ay talagang in-increase niya. Nagkaroon po ng pagdami ng pagdami. How he breeds the sheep ay talagang makita po. At ito po nga ang dahilan na sa sunod nating pag-aaral sa next study natin, na makita natin na mayroong awayan. Kaya napilitan itong si Jacob na umalis. Ngunit ganun pa man, mga kapatid, the blessing that God has bestowed to Jacob was actually exceeding. Napakalaki po yung pagpapala po na natanggap ni Jacob dito. So in the same way, kung ang Diyos ay magkaroon po ng pagpapala sa kanyang bayan at a time ng mga patriarchs, in the same way, blessings comes from the Lord to us, not because we are great or good, but because of the covenant God has made with us through Jesus and promises He has given us in His Word. So yun po yung lesson natin dito, na hindi tayo pinagpala ng Panginoon dahil sa tayo ay mabuti, we are great, but it is because of His covenant. Siya po ay nagbigay ng covenant tipan sa atin, na kung saan ay atin lamang po i-acknowledge and give thanks to the Lord, because all the things that we have is actually from the Lord. So we may note Jacob's principles prosperity. Ano po bang mga prinsipyo ni Jacob? Bakit po siya nagkaroon ng kasaganaan? No? Una, don't make wealth your goal. So yan po yung una na prinsipyo ni Jacob dito. Dahil wala naman po siya talagang ninanais na magkaroon ng kayamanan. Ang nais niya lang po na makuha at mapaibig o magkaroon ng pamilya na mag-asawa kay Raquel. Si Raquel po yung target niya. Pero ang ginawa po ni Laban ay dinaya. Dinaya si Jacob. Kaya nga po natagpuan na lang ni Jacob na ang kasiping niya ay si Leah. At yun ang naging dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng pag-ibig. Hindi minahal ni Jacob si Leah dahil si Leah ay kasangkot doon sa pandaraya na kung saan ay ginawa po ni Laban. Ngunit ganun pa man ay nagkaroon po ng mga anak. Kaya posible, mga kapatid, posible na magkaroon po ng pagsisiping or sexual activity even there is no love. Yan pong nangyayari dito kay Leah. Kaya itong si Leah ay talagang she was desperate na maangkin po yung pagmamahal ni Jacob. Kaya nga it was actually manifested through the names of her son. Yung mga anak niya. Ang unang anak niya ay si Reuben, na behold, a son. It was a gift. So nandito ako, mahalin mo na ako dahil mayroon ang anak. Ang pangalawan niyang anak ay Simeon. Pakinggan mo ako, Panginoon. Pakinggan mo ako, Panginoon, na maangkin ko na yung pagmamahal ni Jacob. Yun po yung pangalawang anak niya. And then, yung pangatlo, si Levi, ay there is attachment. Sana magkaroon na ng yung ugnayan na
maging akin ka na. Pero mga kapatid ay hindi talaga. Hindi po talaga nagkaroon ng pagmamahal itong si siguro may konti pero it's not that expected na talagang mamahalin si Leah ni Jacob. Dahil ang minamahal niya po ay si Raquel. At yun na nga po mga kapatid, hindi na dahil hindi makuha po doon sa mga panalangin niya sa kanyang minimiti, ay nagkaanak muli. Pang-apat na anak niya ay si Judah. Ang pangalang Judah, actually, I praise the Lord. Nagpasalamat na lang siya sa Panginoon. Pinuri niya na lang ang Panginoon na Panginoon, salamat na pinagkalooban mo ako ng anak. So ito po yung kanyang pinaglalaban na ako ang una na asawa ni Jacob. Ito naman si Raquel ay ako ang minahal. Ako ang minahal ni Jacob. Kaya nagkaroon po sila ng competition dito. Kaya binigay ni Raquel ang kanyang katulong na si Bilha, nagkaanak ng dalawa. At sinabihan niya na si Leah na ganito, pinagpala din ako ng Panginoon. So, nakita ni Raquel na para bagang hindi na magkaanak si Leah. Ngunit ay nangyari na nagkaanak pa siya ng dalawang lalaki at isang babae. Kaya't nagkaroon po ng patuloy na kanilang inggitan sa dalawang ito. Kung atin po mapapansin ay nagpasalamat, nagkaroon po ng pagbukas ng sinapupunan ni Raquel at nagkaroon siya ng anak. At ito na nga po si Joseph. Okay? Si Joseph ang pinakamamahal ni Jacob. Nagkaroon po siya ng regalo dito na damit na di kulay. Yan po ay ating pang mapag-aralan po dito sa ating serye. At ang pangalawang prinsipyo po ni Jacob dito, don't be afraid to work for others and try to increase their wealth before or as you work to increase your own wealth. So yan po yung prinsipyo na if you are working for others, then try to increase atin pong pagyayamanin. Dahil ang pagpapala po ay darating lang na po yun. Dahil ang Diyos naman po siyang nagbibigay ng mga pagpapalang ito. Work hard, dedicating yourself to your employer's success. Yan po yung prinsipyo ni Jacob, mga kapatid, na wala po siyang inaantana na magkaroon ng kayamanan. Nangyari na lang mga kapatid na lumaki na ang kanyang tahanan, kaya kailangan niya po bumuo. He can build his own household at magkaroon po ng ari-arian. Kaya nga po, mayroon din po siyang ninanais na siya po ay maghiwalay na. Ibig sabihin ay talagang hindi na po maganda na mananatili po siya doon habang lumalaki po ang kanyang tahanan. At yun na nga po mga kapatid, ay hindi po siya pinaintulutan ni Laban na umalis. At ang nangyari po yan ay atin pong matunghayan sa sunod natin na bahagi ng ating pag-aaral. Okay, so ang katapusan po dito na prinsipyo ni Jacob ay yung pagtitiwala. Actually, ito po yung nauna. Yung kanyang pagtiwala sa Diyos. Dahil mayroon din pong covenant Panginoon kay Jacob na kung saan ay binanggit na binigay sa kanya. Actually, noong pag-transfer po ng covenant ni Abraham, yung father niya na si Isaac, ay tinransfer po yung covenant mula kay Abraham, Isaac, at kay Jacob. Kaya yung pagpapala ng Diyos ay nandun po kay Jacob. Okay? Any reaction po dito sa ating napag-aralan ngayong umaga? Partly lang po ito na nagkaroon po ng anak si Raquel at atin pong matunghayan sa patuloy po ng ating pag-aaral sa mga teksto nating mababasa dito sa biblical history. Okay? Any reaction? Question?
interaction po kung mayroon. Okay, kung wala naman po ay salamat po sa pagkakataon. At kung may mga maisipan po kayo at maalala kayong question, you can just type on our FB page. Naka-live po tayo. So sa mga kapatiran natin na sumusubaybay po, if you want to contribute something para dito sa ating pag-aaral mga kapatid ay libre po kayong mag-chat doon sa ating grupo at you can share the link as well para po ang ating mga kapatiran ay maka-follow din po at sila po ay mapatnubayan din ng Panginoon na magkaroon po ng basic understanding dito sa biblical history. Maging basihan po ito. The basic principles natin po matutunan dito ay mangyari na ito po ay kailanganin natin sa ating pag-aaral sa mga prophetic na mga pag-aaral sa Biblia. Okay? So, salamat po sa ating mga kapatid na sumusubaybay at ipagpatuloy po natin na pag-aralan po ang banal na kasulatan para makapagkaroon po tayo ng buo na pananaw po sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Brad, meron Okay. akong konti. Sige po. Dyan. Sige po. Actually, yung buhay ni Jacob, ni Rachel, sa ni Leah, masyadong masalimuot eh. Opo. Hindi ganun kasimple ang buhay. Hmm. Kahit ginusto natin o ginusto ni Jacob, ginusto ni ganito yung nangyari. Pero may iba pa rin. Talagang dito natin makikita na ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi tayo nagdadirect. May biblical principle eh. Sabi ron na, many are the plans in man's heart, but the Lord directs them all. Pagka yung titingin natin, parang merong mali And ito na yung nakalaan kay Jacob, tapos hindi pa rin siya nangyari, tapos ganun pa rin. So actually, lahat siya pumapaloob sa plano ng Panginoon. Sa atin, ang hirap ipaliwanag ng bagay na ito. Pero ang pinakamagandang gawin sa isang tao ay always come unto the Lord and ask His will na ma-reveal sa atin. Gano'n. Kasi yung sa kasalukuyan nating yung world history, yung nangyayari sa Israel, at nakasama dito, hindi lang natin talaga makita. Parating dito siya umuugat at doon nag-emanate lahat ng mga nangyayari sa ngayon. Yun, ganung bagay. Pero pagbabasahin lang natin, parang istorya lang. Pero hindi istorya na ganun lang eh. Kundi isang pangyayari na pag magdidig deeper and the Lord will allow us to understand, merong malalalim na bagay na kumakatawan sa bawat isa sa atin ngayon. Lang mga brad. Oo. At saka na-emphasize ko rin po dito, Brother Samano, na kung minsan ay maguguluhan tayo. Actually, may nagtanong po dito na she was confused. Why God allows dit na nandun yung pagpapala. Actually, ang promise ng Panginoon ay kay Jacob. Bakit pinaranas siya ng ganito? Na nag-asawa siya ng... Actually, kung niyo po, is a hard situation sa kanya. Dahil ang minahal niya po ay si Raquel. Ngayon, ay nilinlang po siya. Yes, he was a deceiver dahil na-deceive niya po si Esau. Ngayon, dahil sa galit ni Esau, ay tumakas siya. At ngayon ay nandito siya kay Laban, ay nag-expect siya na magkaroon na ng tagumpay sa kanyang buhay. Pero ang nangyari po ay dinaya po siya. Dinaya siya na sa halip na imagine 7 years, maglilingkod ka para makuha mo ang gusto mo. Ngayon, nung panahon na kunin mo na yung gusto mo, ay sa gabi, ang pinasiping ni Laban ay si Leah. Kaya itong si Jacob naman ay napilitan na itaboy niya sana itong si Leah, pero hindi naman maari dahil sabi ni Laban ay wag naman, nakakahiya sa pamilya na itaboy mo itong si Leah. Kaya inangkin niya, okay, nag-agree na lang si Jacob at pinakasalan niya rin at naging kasama po sila sa isang bahay na si Leah at si Raquel ay yun po yung nangyari. Nagkaroon ng inggitan, ng competition na kung saan ay parang competition dito. I bet you
I am beautiful than you. Kasi ang background dito mga kapatid, itong si Leah ay may kapansanan sa mata. Okay? At itong si Raquel ay napakaganda. So, they are actually betting each other, okay, ako'y maganda. Itong si Leah naman, mayroon akong anak. Nagkaroon ako ng 4 na. Una, si Ruben. Pangalawa, si Simeon. Pangatlo, si Levi. At pang-4, itong si Judah. At alam niyo po mga kapatid, Judah, I will praise the Lord. At nagbigay po ako ng insight dito sa prophetic na bakit binanggit po doon sa New Testament. Unang binanggit doon ay si Judah. Dahil ito po ay pagpapala or pagpupuri sa Panginoon. It was a rejoicing when the 144,000 will be gathered. May kahulugan po yung mga pangalan na yun. Kaya atin pong bukas ay atin pong suriin ang mga kahulugan ng mga pangalan nila at tingnan po natin kung ano po ang nais ng Panginoon na malaman po natin na kung saan i-compare natin doon sa New Testament as an insight para sa pag-aaral po natin sa prophecy. So salamat Brother Sam for your contribution. At okay, kung mayroon pa po ba mga kapatid na reflection? Okay, bago po tayo manalangin sa ating closing prayer. Okay, kung wala na po, I asked any volunteer for our closing prayer po. If you feel that you like praying, then you can pray mga kapatid, okay? Just unmute your microphone o sino po ang nais mag-pray para maiba naman po tayo. Okay? Anyone who can pray? Brother Sam, pwede po kayo? Yes. Okay, thank you po. Thank you. Okay, tayo po yung manalangin. Thank you, Father God, for this moment that you have given us. Thank you for the new day, for the new life. Thank you for the story of Jacob, Rachel, and Leah, Laban. Salamat po, aming Ama. Masalubot po sa amin ang mga bagay ito. Hindi po namin nais na malaman lang na yung mga nangyari, ganito, ganun, kundi yung ano po yung lesson dito? Ano po yung lesson na malalalim na dapat naming matutunan? Bakit po ganito ang mga nangyari samantalang na-expect na isa lang po na para pong malinaw sa amin ngayon na kayo po ang nagdadirect ng lahat ng mga bagay na kahit po parang negative, it will always turn out good para sa plano niyo. Kayo po ang author ng history, ng hindi lamang po ng history ng buong mundo, history din po ng aming buhay. So let it be so, my Lord, at ang pong lessons na meron po dito sa aming napag-aralan, matutunan po namin. Help us to understand. And as we temporarily depart from each other, let be so again, my Lord, that the fellowship, the heart that seeks your kingdom be upon us. In the name of Jesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Maraming salamat Thank po. you. Okay, kay Sister Veronica, ay na po si Sister Veronica dahil may pasok po yun. So, sorry. Okay. So, salamat Sister Marianne. Thank you. God bless. Thank you. Bye-bye. Okay, God Bye-bye. bless po Sister Susan, Sister Sonia. This is actually a daily, Monday to Friday. So, series po Okay. ito na ating pag-aaral po. Okay, God bless Okay. po. God Okay, bless. God bless. Bye-bye. Bye. Okay.